Hello everyone guys! So my name is Jan. Hello mga kapur parents, mga kapet friends, at saka sa mga nagpaplanong mag-alaga ng aso. And for today's video, pag-uusapan natin paano nga ba mag-alaga ng asong buntis. Sa mga hindi po nakakilala, ako nga po pala si Jan. At ito yung alaga natin na si Rabia. Si Rabia guys ay 49 days na siyang buntis at malapit na rin siyang manganak. So itong video na to ginawa ko para sa mga bagong fur parents na mayroong mga alagang asong buntis na. So itong video na i-share ko sa inyo is based sa aking experience kung paano ko inaalagaan or pinaghahandaan ang panganganak ng alaga kong aso. Sana itong video na to ay makatulong sa inyo in the near future kapag malapit na rin manganak yung alagaan yung aso. Kung interesado kayo guys sa video na to, so please stay and keep on watching. Hello everyone guys, my name is Jan. So ngayong video nga pag-uusapan natin kung paano nga ba ang pag-aalaga ang ginagawa ko sa alaga kong asong buntis at ano nga ba yung mga hinahanda ko kapag malapit na tong manganak. So ito yung pag-uusapan at i-share ko sa inyo. Pero bago tayo mag-proceed sa video mga kapur parents, gusto ko munang magpasalamat talaga sa mga bago nating subscriber na nag-subscribe po dito sa aking YouTube channel na John Dogs Caring Tip. At sa mga nag-follow din po sa aking Facebook page na Chisupo Family, maraming salamat po. I really appreciate it po yung pag-follow nyo at saka pag-subscribe dito sa aking YouTube channel. At kung napadaan lang po kayo dito sa aking YouTube channel, please support, please subscribe at huwag pong kalimutan na hit ng notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel, Dogs Caring Tip. So, let's proceed to the kapag may mga alaga talaga tayong aso guys, especially pag female dog, kailangan talaga kapag nasa maturity na sila, yung pwede na silang ipa-stud, kailan ba pwedeng magbuntis yung alaga nating female dog? So, yung maturity ng female dog natin, at least kailangan second menstruation nila or second regla nila, pwede na silang magbuntis. Kasi yung mga alaga nating female dog, kailangan talaga nila magbuntis para maiwasan yung ovarian cancer. So, ito talaga yung iniiwasan ng ibang aso, kaya nire-required na magbuntis sila. So, malalaman mo kapag nabuntis na yung alaga mong aso, at least 4 weeks, yan. May makikita naman kayong mga sign and symptoms after ng stud, pero kailangan tandaan nyo rin yung first stud at last stud ng mga alaga nating aso para mabilang nyo yung 60 days, kasi 60 days manganganak yung mga alaga nating aso. Ano ba aalagaan yung buntis na alaga mong aso? Una, iwasan yung ma-stress yung aso. Kasi ito yung nagmi-miscarriage sa kanila para magbuntis ang nangyayari, nakukunan sila. Magiging epekto ng pag na-stress yung aso. Second, kailangan magbigay kayo ng supplement. Ano nga bang pwede nyong bigay na supplement? Binibigay ko kadalasan Papi Obi, yun lang yung binibigay ko. Third, kailangan huwag nyong babaguhin yung regular routine nila, lalo na para sa ikabubuti naman nila at wala naman magiging problema. Kasi once na binago mo yung regular routine nila, baka ma-stress yung alaga mong aso, especially kapag ililipat mo ng ibang kulungan, ililipat mo kung saan-saan. May tendency kasi na maninibago na naman si mommy dog at doon may stress siya. Kapit ng mga anak, mga 55 days na, 50 days, biglang na-stress yung aso nyo. May time talaga na mapapaanak talaga bigla-bigla yung aso nyo kapag na-stress siya. Ang mangyayari noon, premature yung puppies. Possible, hindi siya mabubuhay pag premature. Depende na lang kung doktor kayo, magaling kayo, may incubator kayo para sa mga puppies, yung kaya nyo talagang isave. Pero normally, kapag ordinaryong tao katulad natin, hindi naman ganun kalawak yung pag-aalaga natin pagdating sa premature puppies. Ang kaya lang naman natin alagaan yung mga fully 60 days na puppies. So, yun yung mga dapat nyong iwasan kapag nagbubuntis yung aso is yung ma-stress sila. Second, ano nga ba yung mga dapat natin ihanda kapag malapit ng mga anak, yung mga alaga yung aso? Ano nga ba yung mga kailangan yung i-prepare sa kanila para maging healthy naman o hindi kayo mamumroblema? So unang-una guys, kailangan meron kayong assign na lugar kung saan manganganak yung alaga yung aso na magiging komportable. Mas maganda nga meron kayong biling fence para meron siyang bako, doon lang siya sa loob manganganak at hindi makakapasok yung ibang kasama niyang aso para makapag-focus siya sa panganganak. Kasi pag naaligaga yan, baka tumakbo sa ilalim ng lamesa, ilalim ng upuan. Minsan ganun nangyayari kapag hindi nagiging safe sa feeling ni mommy dog yung panganganak, nagpupunta siya sa ilalim ng lamesa talaga. Ano ba yung mga dapat nyong bilhin? Una, kailangan meron kayong gunting, unang-una. Pangalawa, sinulid. Dapat meron din kayong mga tissue or basahan, newspaper, kung ano man doon. Kasi kailangan nyo talaga latagan
para ma-absorb ng basahan yung dugo na kakalat. And kailangan din meron kayong sinulid, importante, panali sa pusod, and kailangan meron kayong suction. Alam niyo yung pan-suction sa sipon? So, kailangan meron din kayo nun. At meron din kayong suction, pang-sip-sip sa mga excess water na nasa loob ng ilong na tubig. Yun kasi yung kadalasan nagiging problema ng puppy is yung napupuno ng tubig yung bunganga at saka yung ilong. Kailangan din meron kayong contact number ng vet in case of emergency, especially yung mga first time manganganak na alagang aso. Hindi natin alam, baka masisaryan yung alaga nating aso. Kaya nga napaka-importante na bago manganak yung alaga nating aso, ma-extrain nyo kung magiging suwi ba yung aso. Kasi meron time talaga ngayon na suwi yung aso. Sobrang hirap ilabas. Minsan hindi na ilalabas ng mommy dog. Kaya tendency, nagiging CS yung panganganak ng alaga nating aso. Kailangan talaga ma-x-ray para makita yung form ng puppy kung normal delivery ba. So, kailangan din talaga ng food para sa mommy dog is yung normal na pagkain niya. Kung dog food, kailangan yung ipapakain nyo sa mga buntis na aso ay high in protein. Kaya ako guys, ang ginagawa ko, binabalik ko si mommy dog sa special dog food na puppy kasi yung mga puppy na dog food, sila yung mga high in protein. Yun yung suggest ng vet na kailangan high in protein yung ipapakain nyo sa mga alaga nyong nagbubuntis na aso. Lang naman guys, yung paghahanda ko kapag buntis yung aso ko, talagang iniiwasan ko lang na ma-stress siya para ma-deliver niya yung puppy niya ng healthy at na hindi ako nagkakaproblema. Kasi sa panahon ngayon, sobrang mahal na magpasesarya ng aso, umaabot ng 15,000. At ang sakit pa nun kapag hindi pa nabuhay yung puppy. Kaya importante is yung health ng puppy ng mommy dog. Kailangan siguraduhin natin na healthy si mommy dog para ma-deliver niya yung puppy niya ng maayos, kaya niyang buhayin yung puppies niya, especially yung gatas. Kailangan natin magbigay ng mga supplement katulad ng Enmelac para sa milk at Nutrical naman sa calcium para hindi bumagsak yung calcium niya. So yun lang guys, that's it for today's dog caring tip. So sana meron kayong natutunan sa video na to kung paano nyo aalagaan yung buntis nyong alagang aso hanggang sa mga anak ito. Napaka-importante lang talaga na iwas natin sa stress yung mommy dog. So yun lang guys, and if you like this video guys, so don't forget to click thumbs up. At kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel, so please support, please subscribe, at huwag nyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. At kung meron kayong question or suggestion, comment lang kayo dyan sa ibaba. At pwede nyo naman akong i-DM sa aking Facebook page. Meron akong Facebook page na Chichupo Family. Yan. Mag-usap tayo doon kung meron kayong question or suggestion. And about sa puppy giveaways natin, antayin nyo lang after mga anak ni Rabia guys. So, hopefully, maging okay yung delivery ng puppies ni Rabia. Hindi tayo magka-problema. And then, meron tayong puppy giveaway soon. Abangan nyo lang yan. And yun lang guys. Thank you for watching. At huwag nyo kalimutan na i-like, share, and i-follow tong aking YouTube channel. Maraming salamat po sa panonood. And bye-bye! Hi everyone! So, di ba malapit na yung Valentine's? Malapit na rin ang summer. So, baka naghahanap kayo ng romantic place na pwede nyo isama yung loved ones nyo, yung family nyo, at saka yung group of friends nyo. At pwede nyo rin isama ang alaga nyong aso dito sa campsite ng SJ2 Campsite. Kasi itong campsite guys ay pet-friendly campsite. Ilang beses ko na rin sinama yung mga alaga kong aso at parbo at distemper-free itong campsite na to. At ang maganda nito guys, 2 hours lang yung biyahe nyo from Manila to SJ2 Camp Daraitan, Tanay Rizal. At kung meron naman kayong dalang sasakyan na 4 wheels or motor, huwag kayong mag-alala kasi pasok yung sasakyan nyo, meron silang parking area doon na pagpaparkingan nyo. At doon guys, walang borlog moment. So ano-ano nga ba yung mga activities na pwede nyong gawin sa SJ2 Camp Daraitan? Una, pwede kayong mag-trekking. Pwede nyong akyatin yung bundok ng Mount Daraitan. Second, pwede kayong mag-Agos River. Pwede kayong magpaagos sa ilog papuntang Tinipak. Sa Tinipak guys, sobrang ganda doon guys. Yun nga lang, kailangan nyo talaga ng tour guide para may mag-guide sa inyo. At pagdating naman sa pagkain nyo, huwag kayong mag-alala kasi wala kayong babayaran doon na cartage fee. So, pwede kayong magdala ng hilaw na pagkain. Pwede rin kayong magdala ng lutong pagkain. At pwede rin kayong magpaluto sa mga staff doon. Kung hilaw naman yung dala nyo, huwag kayong mag-alala kasi kumpleto yung gamit nila doon, mga utensil at lutuan. Meron sila, just ask for assistant sa mga staff nila. For prices and reservation and inquiries, pwede kayong mag-PM sa SJ2 Camp Daraitan
Pwede kayong magtanong kung magkano nga ba yung TP house nila doon. Kung couple kayo, pwede. Kung dalawa lang kayo. Kung group kayo, 20 packs, kasyang-kasya rin kayo doon, guys. So, mag-inquire lang kayo sa SJ2 Camp Daraitan. And I'm sure sasagutin naman nila yung mga question nyo about sa rate. At ang maganda nito, guys, naka-promo sila ngayon until summer. Kaya unahin nyo na sa bucket list nyo ang SJ2 Camp Daraitan na puntahan. Isama nyo na rin yung alaga nyong aso. Promise, guys, mag-enjoy kayo rito sa SJ2 campsite kasi yung vibes ng surrounding dito para ka talagang nasa probinsya. Alam mo yung alas 6 pa lang, wala ka nang maririnig na mga marites o wala kayong maririnig na ingay, kundi yung ilog at saka yung mga kuliklik. Pwede rin kayong mag-bonfire doon habang malamig yung gabi. Kaya ngayong paparating na Valentine's Day at summer, unahin nyo na sa bucket list nyo ang SJ2 Camp Daraitan. 100% mag-enjoy kayo rito at babalik kayo tong lugar na to.